Sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung naging proseso at diskarte natin sa pagtitindig ng harapang part nitong Click version 2 ng tropa natin. Kabilang na po dito yung magic lowered, angat ng tubo at fender fitment. Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito ay magma-magic lowered po tayo ng Honda Click version 2 ng tropa po natin. So yung purpose kasi natin ng pagma-magic lowered at yung gusto niya ring mangyari is mawala itong gap na to na parang tuka at gumanda yung tindig ng konti ng kanyang mga motor. So basically, aangat po yung tube natin sa pamagitan ng pagdadagdag ng magic lowering spring natin or rebound spring dito sa loob ng tube po natin. So may dalawang option po tayo sa paglo-lowered nito. Pwede natin iangat yung tube. Basically, angat lang yung tube. Pero minsan nakukulangan yung iba doon. Kaya naman nagma-magic lowering po sila kung saan magko-compress po itong outer tube tsaka inner tube po natin. So sa pamamagitan nun, aangat po ito, itong part na to. Ayan, lalapit po itong gulong natin papunta dito sa fender nang hindi po inaangat yung tube po natin. So yung iba naman ginagawa combination. Angat tube tapos magic lowering spring para mas makuha yung tindig. Kagaya ng ginawa natin kay Scarlett. Ayan. For idea, na magic lowered po yan. Ito po yung video kung gusto nyo panoorin. Kaya naman mas malapit na yung gap dito. Compared do, no? Parang tuka. At mas maganda nga yung tindig pag ganyan, diba? Tapos nakaangat tube na rin po tayo. Gumamit po tayo ng magic lowering bolts. Ayan, medyo makalawang na. Pero lilinisan ko na lang din yan para pumasok po yung isang bolts. So hindi muna natin maggamit yung stock kapag nagangat tayo dito. Kasi may groove po yan dito. Gumangat na po yung groove. Siyempre wala nang groove dito. Kaya naman kailangan natin ng manipis na bolts. So may video din ako niyan. Tapos lalagay ko na lang yung link ng bolts na to. Dalawa na siya. Kabilaan yan guys. Nakaangat yung tube. Kaya naman complete set ng magic lowering yung ginawa po natin. Depende na po sa inyo kung gaano ka-lowered yung gagawin nyo. Depende sa angat ng tube. Depende rin po sa lowering springs kung gaano yung sukat. Ito kasing binili natin 1.5 inch. So the more na mas mahaba yung binili natin na magic lowering spring is the more na maglo-lower dyan. Pero ang cons nun, mas tatagtag siya. Yung sa akin, for idea, saktuhan lang yung rebound niya. Hindi naman siya sobrang tagtag. Alam ko nasa 1.5 inch lang din yun katulad nito. Kung di ako nagkakamali. So kapag mas mahaba pa dito, mas tatagtag siya. So yun, for idea, ganito lang yung ilalagay natin. 1.5 inch, ayan, dalawa yan kasi kabilaan. So ngayon, sa procedure at sa mga gagamitin, para may idea kayo, syempre kailangan natin baklasin yan. So babaklasin natin yung dalawang tube, ihiwalay natin dito sa motor, babaklasin natin siya dito sa tipos, tanggal itong dalawang to, tanggal yung dito, yung axle dyan, tapos tatanggalin natin itong fender po natin sa harap para maihiwalay ito. So di ko na ipapakita yung procedure natin ng pagtanggal. Rerekta po tayo sa pagmamagic lowered po natin. So sa mga gagamitin po natin, rebound spring, tapos syempre dahil bubuhos po yung oil kasi papasok nga natin to, kailangan po natin ng fork oil. Ito yung ginagamit ko ever since, so okay naman po siya. Pero depende na po sa inyo kung meron kayong gustong gamitin na fork oil. Susukatin din natin yung difference ng gap nito saka yung gap nito dito sa ilalim kapag nakatayo lang yung motor, hindi na center stand, para may idea kayo sa ilalalim po niya at sa magiging tindigan ng motor. So yun, baklasin lang po natin itong fork po natin. Ongoing na po tayo sa pagbabaklas ng shock po natin. Natanggal na po natin yung isa. So hindi ko na po nasukat yung ground clearance niya, pero yun, stock configuration. Research ko na lang po kung ilan yung stock configuration. Tapos sukatin natin mamaya ito lalim na to. Pero dito makikita rin natin kung gaano siya kalalim eh. So ayan, kung makikita nyo yung shock po natin, yung tubo, hindi po siya nakaangat. So mamaya check din natin kung maangat po natin ng konti yan. Wala po kasing tornilyo na nabili yung tropa po natin. Pero yun, kung magic lowered lang, check na natin kung okay yung tindig. So yun guys, kinabukasan na po at ito yung update sa click natin na ginagawa, minamagic low. Actually, hindi ko na na-video kagabi pero natapos ko na yung pagmamagic lowering. Minamadali kasi natin siya. So wala na akong time makapag-video. Pero for idea, para may idea rin kayo kung paano natin siya ginawa,
Pa-flash ko sa screen yung ginawa natin kay Scarlett nung nag-magic flow tayo. Kasi halos same lang naman siya ng procedure dito sa shock na to. And lalo na kung stuck din yung shock nyo, ayan, pa-flash ko sa screen, same na same yung procedure. Dito lang kasi sa shock na to, may konting pagkakaiba siya sa Showa. Ito kasi aftermarket. Itong aftermarket na to is iba siya, iba ng konti dun sa stock na shock which is Showa. Pero yun, pinasok lang natin yung spring natin katabi ng maliit, tapos nilagyan natin ng fork oil, nasa 65 ml yung nilagay ko dyan, tapos sinara lang ulit natin. So ganun lang naman kasimple. Nilagay natin spring, tapos nirepack na rin natin, kumbaga tinanggal natin yung lumang oil nya, kagaya dito sa ginawa natin kay Scarlett. So pa-flash ko naman sa screen guys, at ayan na po yung kinalabasan. So, yung inner tsaka yung outer tube, nag-compress siya. Nabawasan yung total haba niya ng mga 1 inches guys. Kung kaya naman nag-lowered na ito. Tapos, yung ginawa ko dito, tinaasan ko na yung tube kasi pinakita ko sa owner nitong click na to, yung tindig ni Scarlett. Eh ngayon, gusto niya, okay lang naman sa kanya gayahin natin to. Para mas gumanda nga yung tindig, makakuha yung tindig na gusto niya, which is yun naman yung purpose niya. So kung ano yung settings nito ni Scarlett, ayan, katulad niyan, angat tube. Tapos yung dito lang tayo mong problema kasi wala siyang nabiling bolts, yung magic lowering bolts dito. Hindi kasi ubra yung stock kasi hindi na siya magkakasya dahil mataba yan. Ngayon ang gagawin natin, tatabasan na lang natin siya. So may grinder naman tayo, papapayatin natin. Okay lang naman yun, basta wag lang masyadong manipis. So yun, para mapag magic lowering siya or makapag-angat tube tayo, tataasan pa natin ng konti yan. Tapos dito sa fender fitment is yuyuko pa natin to ng konti. So lalagay tayo ng washer dun sa tornilyuhan dito para medyo nakapasubsub to ng konti. Ito, tulad dito kay Scarlett. Ayan o, kung makikita nyo, hindi na siya super aligned dito sa tube. So yun yung diskarte doon para complete set yung magic lowering niya. So hindi ito yung lowered na ipapatong sa taas yung ano no, yung fender kagaya ng ginagawa ng iba na may puputulin dito. Ito saktuhang fender fitment lang naman. Hindi natin siya ini-aim na talagang malapitan na dito kasi pang mga show na yon, tapos di natin magamit pang daily. Ito mga clearance niya is mga 2 fingers lang sa taas, 2 fingers sa baba. Ito kulang pa to. Kagaya kay Scarlett, ayan na. Halos 2 fingers dito, 2 fingers dito. Ayan. Isa't kalahati nga yan. So yun lang yung goal natin, tig 2 fingers. Tapos lowered natin to. Yun guys, papayatin na lang natin to para magkasya. Tapos i-fender fitment natin to. Lagyan natin ng washer. So ito, naka magic lowered na siya. So yun na lang gagawin naman natin dito. Grinder na po natin itong isa. So basically papapayatin lang natin itong part na to. Hindi ko lang sure kung okay na yung payat niyan, pero subukan muna natin para makita kung okay itong ginawa natin. Kung papasok na siya, kailangan muna natin ibaba yung tube. So nakalusot na yan dito. Kailangan muna natin i-thread to. Tapos pagka-thread sa kanya, kailangan umangat yung tube. Pag lumusot siya, ibig sabihin okay na po itong ginawa po natin na DIY magic lowering. Actually mas matibay pa to kasi siya stuck yung material niya. Tapos yun yung kasi kinakalawang, tulad sa atin yung Yamaha bolts. Ito medyo kinakalawang, so mas matibay to itong parang kinonfigure po natin or minodify na bolts. Naipasok ko na, try ko kung aangat tong tube. Sana umangat. Yun, umangat. O diba, so okay na tayo. Ganun lang pala, kala ko need ko pang papayatan, pero all goods na ginawa natin. So yung kabila naman, so nipisan lang natin ng konti to, kagaya ng ginawa natin dun sa isa. Ayun, lumusot na. Pwede na natin ma-thread itong parehas. Right, all goods na tayo dito sa isa. So yung bala ko ngayon, dahil mas trip ko tong minodify natin, papalit natin siya dito sa Yamaha bolts. So wala namang problema kasi tayo naman gumawa nito. Tsaka nakalibre pa ng Yamaha bolts. Ang ngayon ko lang sa Yamaha bolts, parang mas kinakalawang siya ng konti compared dun sa stock. So yun, tsaka parang mas matibay to. So ito na lang yung ilalagay natin dito kay Scarlett. Kaya nakuha ko na yung Yamaha bolts ni Scarlett, which is ito. Ayun, kung makikita nyo, mas pait siya compared sa ginawa natin. Yung sa atin, medyo high quality pa, no? Tsaka ito kinakalawang, yun yung ayaw ko dito. Ayun, pati yung uluhan.
So yun, ito na lang yung papalit natin kay Scarlett. Itong modified na bolts. Ayan. Nalagay na natin mga bolts guys. Naangat na rin natin tube na magic lower natin. Ngayon, yung adjustment natin sa angat tube, yung saktong di lang sasayad dito sa ECU cover po natin. So hindi na po natin inatras yung ECU kasi need pa natin baklasin ng buo. So saktuhan lang to, hindi siya sasayad. Also para hindi masyadong matagtag. Pero dito kay Scarlett natin, yung angat tube natin, mas naangat pa natin ang bahagya kasi nga naatras natin yung ECU cover. Pero yun, may video naman tayo nasa description kung gusto nyo makita, panoorin nyo na lang. Pero yun, kung ayaw nyo galawin tong ECU, ayan, hanggang dito lang yung adjustment guys. So hindi nyo masasagad yan, hindi nyo malalakihan, depende pa sa atras ng ECU. Yung iba napag-angat ng 1 inch, pero sa atin palagi ko nasa ano lang, 3/4 inch ata yun, kung di ako nagkakamali. Ngayon proceed na po tayo sa fender fitment naman po, para mas bumaba pa, lumapit pa sa gulong yung fender po natin, is lalagyan po natin siya ng spacer dito. So pag nilagay po natin tong palodo, medyo baba siya ng konti na ganyan. So lalagyan natin ng spacer dito guys, dito sa pagitan na yan. So yung ilalagay natin na spacer, itong mga bolts na yan. So yan, sakto na yan, medyo mababalik ko na or masusubsub niya na. So yung spacer na yan dito yan guys, ayan dito. Tapos yung sa bolts na ginamit natin, ito yung pinaglumaan ko ng CVT bolts. Ayan yung dalawang yan, hindi pa nga halos pantay, pero yun, okay na yan. Tapos ito kasing lumang bolts niya, hindi na uubra. So ayun, hanap talaga kayo ng panibagong bolts. So ayan, butit meron tayong extra. Ito kasi bitin, hindi natin malalagyan ng spacer. So yung dito sa likod, itong stock bolts pa rin gagamitin natin. Kasi ayun, hindi na natin lalagyan ng spacer to. So yung lalagyan lang natin ng spacer, itong dalawa sa harap, para magsubsub siya na ganyan. So ito hindi na natin lalagyan. So yun, lagay lang natin spacer, tsaka itong fender po natin. Dahil lumulusot tong bolts dito sa butas, maliit yung ulo niya, nilagyan natin ito. Ay, mga pinaglumaang mga washer, sakto siya. Swak na swak, wala makitang washer lang eh. So yan, swak na siya. Yan, para yung ulo may iwan dito sa ilalim. Ayun, tapos yung spacer dito sa taas. So yan yung itsura niya, para makita nyo rin. Ayun yung spacer natin. Tapos sisikapan na lang natin yung bolts natin para umangat to. Tapos yung sa likod, stock bolts pa rin gamit natin, or spacer. So yan, nalagay na po natin yung fender. So about sa clearance niya, mas lumaki lang ng konti dito kasi yumuko siya ng konti. So okay lang yun kasi di naman natin masyadong naangat yung tube, at para mahabol po niya yung gulong. So dito kasi kay Scarlett, ayan, halos 2 fingers na lang sakto. Dahil naangat naman natin yung tube, di na natin masyadong sinubsob ito. Ito mas okay, subsob pa natin ng konti. So dito mas okay yung ganito setup, subsob ng konti, para mas malapit sa gulong. So lagay na po natin yung gulong, tapos tignan natin yung fitment natin. So yun, okay na po yung fender fitment natin. Nailagay na po natin yung gulong. So far so good, proportion naman po yung ginawa nating fitment. So yung tinitignan kasi natin dito is ma-center po natin yung fender, yung clearance dito. Depende po sa settings na ginawa natin. So yun, saktuan lang yung fittings natin. Hindi siya sobrang layo, hindi siya sobrang lapit. Saktuhan lang. So sa clearance, 2 fingers at kalahati siguro to. Ayan, may clearance pa. Pero yun, halos 2 fingers. Di na kasi yung 3 fingers eh. 2 fingers and a half. Tapos dito, parang ganoon din, 2 and a half. So kung ko-compare siya kay Scarlett natin, ito kay Scarlett, 2 fingers and 1/4. Tapos 2 fingers dito. So yun yung pagkakaiba niya. So saktuan lang siya. Yung gusto lang naman kasi ng owner is medyo mag-lowered, magkaroon ng tindig, tapos maabot niya yung ground ng maayos, kasi hindi naman sobrang katangkaran. So susunod na video natin dito, maglalagay tayo ng ES. So abangan nyo yan guys, kasi syempre tinindigan natin dito, lalagyan din natin ng tindig sa likod. So nakabili siya, ayun, kay Wesley yata to galing. +3 siya guys, sabi +3. Hindi ko sure kung anong adjustment lalagay natin, kasi pag +3 maraming modification, pero yun, abangan nyo na lang. Ayun, so far so good, okay na tayo dito. Bigyan ko kayo ng montage at saka yung play ng shock natin dito.
naman po sa play niya, tignan natin kung may sayad or may problema tayo dito or kung all goods yung ginawa natin. So yun, so far so good. Okay naman po yung play niya, wala naman po siyang sayad. Tsaka hindi naman po natin siya masyadong sinagad tulad ng Scarlet na medyo mababa pa ng konti. Pero yung iba, pag sobrang sagad na, pinuputol na yung mga parang fins dito. Kasi sumasayad na sa gulong. Yun yung mga nagtotodong magic lower talaga, tsaka tube. Pero kung gusto nyo ganito, sakto-sakto lang. Ayan, pwede nyo gayahin yung ginawa po natin. So ilalagay ko po yung lahat ng link na mga pyesang ginamit po natin dito, including na po yung magic lowering spring po natin. May iba't ibang size po dyan. The more na mas mahaba yung nilagay nyo, the more na mas magdadrop po yan or iikli yung tube nyo. Nasa inyo na po yan. Tapos ang cons nun is tatagtag. Sa angat tube naman, ganun din, the more na mas sinangat po natin yung tubo, the more na mas tatagtag po yan. So yung ginawa natin, sakto-sakto lang, hindi siya matagtag, hindi siya sobrang lambot, no. Tapos sa magic lowering bolts, ilalagay ko rin po yung link para i-feather, hindi na po kayo mag-modify kagaya ng ginawa po natin. So plug and play na lang po yun, sasalpak nyo lang yung nandito guys, Yamaha lowering bolts. Check nyo lang po yung link sa description. Tapos sa mga tools na ginamit po natin, syempre ito pa rin, napaka-convenient, lahat ng kailangan natin halos dito lang po natin kinuha sa toolset na yan. So yun, sana nag-enjoy kayo sa video na ito at nakakuha kayo ng idea. Next naman po natin yung ES po natin. At pala sa clearance, ayan, di ko nasukat ng umpisa, pero yung stock configuration, ilalagay ko yung screen. Tapos ngayon guys, naka side stand lang po siya, pero yun, nasa 125 siguro, nakatagilid ng konti to eh. Kung kukunin natin sa gitna, 125 mm yung ground clearance niya. So yung ganyan setup, hindi naman po saya rin sa hams. Yung kay Scarlet mas mababa pa nga, pero hindi sumasayad sa hams. So safe naman po siya kung pang daily natin. At yung kay Scarlet nga, napang sagada pa natin eh, all good siya. At by the way, kung gusto nyo rin panoorin ginawa natin pag magic lowered fender fitment kay Scarlet natin, yung tindig po niya sa harap, lalagay ko rin yung link dito sa description guys, para may idea kayo sa ganyang fitment. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Fender fitment, angat tube, tsaka magic lowered nitong Honda Click version 2 para sa mas magandang tindig. Ayun, no? Hindi na to ka. Bye bye.